trabaho. Ang ating mga kamay, inaasahan po ng Diyos na gamitin po natin ito para purihin at palakpakan ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Hallelujah! Yung ating boses ay nagagamit ito. Hindi lamang kung ano-ano po yung ating mga transaction, mga kapatid. Dapat po ang boses na ito, dapat gamitin din naman natin ito para parangalan ang ating Panginoon at sabihin natin, God is good. All the time, and all the time He is good. Kailanman ay hindi po nagkulang ang Diyos sa atin. Ang tao lang po ang nagkukulang, mga kapatid. Kailanman hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. Ang tao lamang ang nakakalimot sa Kanya. Ngunit salamat dahil ang lahat na naririto, mga kapatid, ay mayroon pong tagumpay. Dahil hindi nila nakalimutan ang ating Panginoon. Hallelujah! Minsan po, ialay natin ang ating matatapat na palakpak. Bigyan pa natin ng isa pang matunog, masigabong palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Because He is great and He's worthy to be praised. Hallelujah! Amen! Pagkatapos po, mga kapatid, ng message, ihandog po natin ang bata. Alam ko na nandito po ang mga ninong, pero bago po ang child dedication, pakakainin muna natin ang ating mga kaluluwa. Dahil ang sabi po ng Biblia, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay o physical o material na mga pagkain. Datapwat ang tao po ay kailangan ding mabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang ating kaluluwa, ito po ay spiritual. Hindi po ito po pwedeng kumain ng material. Kailangan ang spiritual, meaning ang salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa walang pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat, Diyos na siya pong daluyan ng kaalaman at karunungan. Narito po ang iyong abang lingkod bilang kasangkapan upang aking pong dalhin ang iyong mga salita. Panginoon, buksan niyo nawa ang aming mga puso at kaisipan. Nawa ang iyong mga salita. Ito po ay magbibigay ng kalakasan ng aming mga kaluluwa upang kami ay maging matatag at matibay sa anumang hamon ng buhay at lalong-lalo na sa araw-araw na aming pakikibaka. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangunguna. And everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kamayan niyo muna ang inyong katabi at sabihin niyo, peace be with you. Ayan. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, maupo na po kayo sa pangalan po ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Well, gusto kong inyong malaman, mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 10, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers, against spiritual wickedness in high places. So ang ating pong pakikipagdigma, ang ating pong pakikipaglaban, dapat po nating malaman na hindi po laban sa laman at dugo, kundi laban sa ikang spiritual battle. Kaya kung ang pag-uusapan po natin ay laban sa spiritual, kailangan po natin ang back-up mula sa ating Panginoon. Hindi po natin kakayanin na kalabanin ang kaaway na mag-isa po tayo. Sapagkat ang kaaway, mga kapatid, yes, powerful, but only God is omnipotent, all-powerful. Ang Diyos ay higit. May power si Satan. Si Satanas may power. Pero higit na makapangyarihan ang powers ng Panginoon. Hallelujah. Amen! Amen. Praise God. Kaya ang ating labanan bilang mga anak ng Diyos ay hindi po sa pamamagitan ng laman at dugo. Hindi po tayo makikipag-away. Hindi po tayo kailangan magdala ng tinatawag na mga sophisticated weapon o ika nga armalite o machine gun or 45 caliber. Hindi po yan, mga kapatid. Ngayon, gusto ko po na bilang mga anak ng Diyos, ang dadalhin ko po na message para tayo po ay magising sa katotohanan
pagka ang Diyos po ang makipaglaban para sa atin, magtatagumpay pa tayo. Everybody say praise the Lord. Alam niyo ang mga sandata, ang mga sandata na ibinigay ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon kung ano-anong mga sandata ang dapat kakailanganin para magtagumpay. Baka mamaya medyo magtawa kayo. Pwede ba yun? Ang mga sandata ng tagumpay. Sabihin natin ang mga sandata ng tagumpay. Palagpagan muna natin ang Panginoon. Mula sa isang totoong kwento, ang buhay ni PFC Desmond Dos ay ginawang pelikula na pinamagatang Hacksaw Ridge. Sumali si Private Dos sa hukbong sandatahan, ngunit tumanggi siyang magdala ng armas. Hindi siya nagdala ng hindi siya dala ng Armalite. Sabi nga, ngunit tumanggi siyang magdala ng armas nang makipaglaban sila sa ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa kanyang pananampalataya. Ang tanging taglay niya ay ang kanyang Biblia at ang pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Matindi ang PFC na ito. PFC, hindi pa seryen ito. Pero mga kapatid, kahanga-hanga ko ang pinakitang tapang ng PFC na ito. Bagamat mababa lang ang kanyang rangko, mga kapatid, pero matutuklasan po natin kung bakit siya binigyan ng tinatawag Medal of Honor. Palakpakan muna natin ang Panginoon! Ipinasok siya bilang isang combat medic. Doon po siya, mga kapatid, para sa ambulance, yung mga nag-aano ng mga tinamaan ng bala. Doon siya assign, mga kapatid, Ito po ang kwento. Hindi siya kailanman nagsanay ng baril dahil ayaw niyang pumatay. Sa katunayan, pinanindigan niyang hindi siya papatay sapagkat ang nais niya ay magligtas ng buhay dahil dito. Kinamuhian siya ng kanyang mga kasamang sundalo habang nagsasanay pa lamang sila. Siya ay inaapi at sinasaktan at hindi iginagalang habang nagdarasal. Grabe, Dahil ano ang kanyang sandata, Biblia at kanyang pananampalataya. Ano ang kanyang ginawa? Hindi, mga kapatid, hindi barilan, kundi siya nagdadasal. Ang armas niya, Biblia at saka yung pananampalataya at ang kanyang pananalangin. Ano ang nangyari? Palakpakan muna natin, Panginoon! Hallelujah! Dahil ang sabi dito, mga kapatid, kinamuhian siya ng kanyang mga kasamahang sundalo habang nagsasanay pa lamang sila. Siya ay inaapi at sinasaktan at hindi ginagalang habang nagdarasal. Sa paningin nila ay hindi siya isang huwaran na tunay na sundalo at may tuturing na pinakamahina sa kanilang lahat. Ngunit sinabi niya, huwag ninyong kailanmang pagdudahan ang aking tapang dahil kasama ninyo ako. Nagliligtas ng buhay habang kayo ay kumukuha ng buhay. Huwag ninyong questionin ang aking tapang. Dahil dito malalaman natin, mga kapatid, sa gitna ng maigting, sa gitna ng matinding digmaan, anong ginawa ni Private Desmond, mga kapatid? Kung sino yung mga tinatamaan, nasugatan, mga kapatid, talagang pilit niya talagang inililigtas. Kahit siguro ang mga bala ay talagang, ang daming mga bala, mga kapatid, na hindi naman siya natatamaan dahil protektado siya ng Panginoon dahil ang gusto niya, mailigtas na lamang ang kanyang kapwa sundalo. Hindi ba katapangan yan? Ang duwag pa, mga kapatid,
Kung nagputo ka na kung ano na, ay doon ka lang nagtatago, nanginginig pa. Hindi. Pag nakita niya may sugatan, talaga mga kapatid, nag-workout talaga siya para makuha niya yung sundalong sugatan. Aba, hindi matapang. Amen. Hindi natatakot sa bala, pero ayaw niya lang magdala ng baril. Ha? Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Sabi niya mga kapatid, nagliligtas ng buhay habang kayo ay kumukuha ng buhay. Hindi sila naniwala sa kanya sapagkat tumatanggi siyang humawak ng baril. Ang kanilang trupa ay nakipaglaban sa Hudson Ridge sa Okinawa, kung saan maraming Amerikano at Hapones ang nasawi. Ang Ridge ay isang matarik na bangin. Ang grabe palang labanan ito. Hindi mga kapatid, hindi doon sa valley, kundi matarik. Talagang napakadelikado pala na gera ang kanilang encounter mga kapatid. Ang sabi dito, sa gitna ng putukan at pagsabog, sumuong siya. O tingnan nyo, duwag ba yan? Sa gitna ng putukan, mga kapatid, pag nakita niya may sugatan, hindi niya inaalintana. Ang napakaraming bala. Pero isinusuong niya ang kanyang buhay para makuha lamang niya ang sugatan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dinadala niya ang mga sundalong nasugatan sa gilid ng bagin. Tinatalian ng lubid sa kanilang katawan at ibinababa sila na kung saan nag-aabang ang iba pang mga mediko. Patuloy siyang nananalangin. Ang weapon niya, everybody say praise the Lord. Grabe ng bala, grabe ng putukan. Wala siyang baril, pero ang kanyang sandata, pananalangin. Dahil ang sabi ng Biblia, prayer is like a ballistic missile which can reach any target, anywhere, at any time. There is power in prayer. Hallelujah. May kapangyarihan dahil kapag ikay nananalangin, hindi po kayo back up ng tao. Ang tao minsan ang lakas ng loob dahil may nagbaback up sa kanila na malaking tao. Pero mga anak ng Diyos, huwag nating kalilimutan na ang back up natin hindi malaking tao. Ang back up natin ang Diyos na gumawa ng langit at ang lupa. Ang Diyos na nagbigay sa atin ang buhay. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Amen! Patuloy siyang nananalangin, Panginoon, tulungan mo akong makakuha pa ng isa pa. Panginoon, tulungan mo ako na makapagligtas pa ng isang sugatan. Alam niyo po ba kung ilan ang mga nailigtas ng buhay? Kaya pinanindigan niya, kayo kumukuha ng buhay. Ako nagliligtas ng buhay. Ngayon mapatunayan natin dahil sa kanyang relasyon sa Panginoon. Dahil siya po ay laging nananalangin. Ilang kaluluwa kanyang nailigtas. Tuloy natin. Bilang ang resulta, nagligtas siya ng 75 na mga lalaki. 75 ang kanyang nailigtas. Kabilang pa, everybody say praise the Lord. Kabilang pa ang kanyang kapitan, ang kanyang pinuno, ang kanyang leader. Sino ang nagligtas? Siya pa ang nakaligtas sa kanyang pinuno. Kapitan Pepsi yun siya. Sa loob lamang ng 12 oras, ang mga sundalo ay dati kinamuhian at ikinahiya siya. Ngayon ay pinuri na siya na nagsasabing siya ang isa sa pinakamatapang na tao. Iba pala kapag ang Diyos ang magtataas sa atin. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, the way to go up is the way to go down. He that humbleth himself shall be exalted, but he that
exalted himself shall be abased. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang siyang nagpapakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon, itataas siya. Datapot ang nagmamataas sa kanyang sarili, ibabagsak ng Panginoon, ibababa ng Panginoon. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So ang mga bumubuli sa kanya, yun ang termino eh. Ang mga bumubuli siya, mga bumubuli sa kanya mga kapatid, umiba ang ihip ng hangin. Ha? Hindi na siya kinamaliit. Siya po mga kapatid, ina-appreciate na. Everybody say praise the Lord. Ano ang sabi? Ikaw ang pinakamahila, ikaw ang pinakaduwag. Pero ngayon, napatunayan niya na ang sabi niya, kayo kumukuha ng buhay. Ako nagliligtas ng buhay. Ilan ang kanyang niligtas sa matinding digmaan? 75. Ay, hindi pagkaraniwan yun. Eh, tayo na ilang piraso lang tayo ngayon. Wala nga tayo. May 60 naman. Sobra. Salamat na lang. Nakakahiya naman sabihin natin 10. Huwag muna niyo akong tulugan. Makinig muna tayo dahil napakagandang aral ito para sa atin. Para maging matapang din tayo. Amen. Palakpakan natin sa Panginoon. Ito pa, yung mga bumubuli sa kanya. Bumaliktad mga kapatid. Naku, napakatapang mo ika. Ito pa, ang sabi nito, siya ay isa sa pinakamatapang na tao, sabi ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang kapitan, na dating namuhi din sa kanya, ay sinabi pagkatapos, ang pagliligtas niya sa aking buhay ay kabaliktaran sa inaasahan ko. Pati ang kapitan niya, grabe ang pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa kanya, tigog na si kapitan. Pero dahil sa kanyang katapangan, hindi niya iniinda ang panganib. Sinuon niya, mga kapatid, ang putukan na iligtas niya ang kanyang kapitan. Kaya si Private Dos ay ginawaran ng Pangulong Truman. Siguro ba ang Pangulo ng United States noon si Truman? Ang sabi dito, Pangulong Truman ng Medal of Honor noong 1945. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina mga kapatid na sa mga mananampalataya, ang ating pong pakikibaka, ang ating pong pakikipag-away ay hindi po laban sa laman at dugo, hindi sa pamamagitan ng lakas, kaya hindi tayo gumagamit ng baril mga kapatid. Pero pag nagtagumpay naman tayo, alam niyo po, Medal of Honor, ginawaran itong naging magiting na sundalo, pero may pangako po ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po, ang mga atleta dinidisiplina nila ang sarili para magkaroon lamang ng tinatawag na gantimpala o putong. Datapot ang lahat na kanilang tinanggap na gantimpala o putong, ito ay pansamantala at sisira. Datapot ang sabi ni Apostol Pablo, ang gantimpala o putong na tatanggapin ng mga anak ng Diyos ay walang pagkasira. Ito ay mananatili magpakailanman. Incorruptible crown. Dito sa lupa, corruptible crown. Ang kalang natatanggap na korona, yan po ay nasisira. Datapot ang ibibigay ng Diyos sa lahat na nagtagumpay na mga anak ng Diyos ay koronang walang pagkasira. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin sa ating Panginoon. Ang tapang ay ang kalagayan ng inyong isip o espiritu na nagtutulak sa iyo na tiisin ang anumang hirap, panganib at sakit nang walang takot. Matindi pala itong ating kaisipan mga kapatid, ang lahat na may isip, sabihin praise the Lord. Praise the Lord. Sabi nga, the mind, our mind, or the mind is everything. What you think you can become. Grabe, kung ano ang iyong iniisip, gayon ka. Kaya, kung iniisip mo takot ka mga kapatid, pero iniisip mo, kung nilalagay mo sa kukuti mo, inilagay mo sa isipan mo, naku, hindi basta-basta ay ka ang aking Diyos. Ang Diyos ika, na back up ko.
ay makapangyarihang Diyos. At kapag ka mga kapatid yun ang iyong naging kaisipan, wala kang takot na harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Makakatulong ito sa iyo na gawin ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Paano makakatulong mga kapatid? Kapag ang ating isipan po, naniniwala po tayo na ang nasa atin, na ang ating Diyos mga kapatid, na ating pinaglilingkuran, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan, ang ating Diyos mabuhay mga kapatid, patuloy po siya na mananahan o patuloy po siya nasa sa atin. O papaano ka ngayong panghinaan ng loob? Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya, makakatulong ito sa gawain o sa iyo. Anong sabi rito? At magbibigay ng determinasyon manalo sa laban, lalo na kung ang iyong tapang ay nagmumula sa Diyos. Kaya grabe ang tapang ni P.F.C. mga kapatid, dahil ang kanyang tapang hindi siya umaasa doon sa mga sandata. Hindi doon. Ang mga tao kasi, mga sundalo kasi mga kapatid, very confident, very brave, very sabihin natin, yung kanilang tiwala kasi, dahil nandun sa kanilang baril. Pero pag walang baril, talagang naduduwag yan, nawawala yung kanilang tapa, pero may baril yan, lalo na kung makainom, wawala pa. Pag nakainom, kaya tuloy na discharge. Grabe ang tapang, walang pakialam kahit na official niya, labanan niya basta nakainom dahil may baril. Pero ang sabi mga kapatid ni P.F.C. ang kanyang sandata ay ang salita ng Diyos. Ang kanyang pananalig sa Diyos. Hallelujah. Kaya siya ang naging kakaiba mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Ito po ang sinabi ng Panginoon para sa ating lahat mga kapatid. Ayon po sa Joshua 1:9. Ganito po ang sinasawikang Tagalog. Kaya tayo'y binibigyan ng inspirasyon ng Biblia. Hindi ba kita inutusan? Sino ang nagsalita? Sino ang nagwika? Ang Diyos. Yan po ang sabi niya kay Joshua. Hindi ba kita inutusan? I-apply din natin sa atin kapanahunan. Hindi ba kaya tayo inutusan? Sino nag-utos sa atin? Ituloy po natin mga, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo. Amen? Amen. At sumasa iyo saan ka man pumaroon. Ano ang sabi ng Panginoon sa lahat ng mga anak ng Diyos? Akong Panginoon na sumasa iyo saan ka man paroroon. Hallelujah! Kaya sinong may sabing magpakatapang Panginoon? Dahil alam niya kapag ang laban, mga kapatid, ay sa Kanya at hindi sa iyo. At talagang mananagumpay tayo sa labanan. The battle is not yours, but the battle is mine, saith the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito mga kapatid, babadiliin po natin. Kanina kasi, ang pamagat, mga sandata ng tagumpay. Everybody say, mga sandata ng tagumpay. Oh. Makikita natin ngayon kung anong mga sandata ito ibinigay ng Panginoon kay Gideon. Okay. Ang kwento ni Gideon ay nagbigay ng malaking aral sa atin habang patuloy na nilulusob ng mga Midianita ang bansang Israel. Siya ay nagtatago habang nagdidiit ng trigo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkaduwag, nakita ng Diyos ang bahagya. Everybody say praise the Lord. Nakita ng Diyos mga kapatid. Itong sinabi dito, nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya.
Wow! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tama pala mga kapatid ang sabi ng Panginoon, kung ako ikay darating sa lupa, ako ikay makakasumpong ng pananampalataya, inahanap talaga ng Panginoon ng pananampalataya. Everybody say faith. Everybody say faith. Yan, para huwag kayo matulog. Palagpagan muna natin ang Panginoon. Nakita niya kay Gideon mga kapatid, ang pananampalataya at tinawag siya ayon sa banal na layunin ang pagbati ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo. Ikaw ay lalaking matapang at kahit na may karapatan siyang ipahayag ang kanyang mga dahilan sa Diyos, itinaguyod siya ng Diyos. Kaya kahit anong complain natin, anong alibay na gagawin natin kapag may plano ang Diyos, may layunin ang Diyos sa ating buhay, manaig pa rin ang kalooban ng Panginoon. Amen! Dahil ang Diyos ang higit po na nakakaalam. Hallelujah! Kaya ang sabi ng Panginoon, pumaroon ka sa iyong kalakasan at ililigtas mo ang Israel mula sa kamay ng mga Midianita. Hindi ba kita inutusan? Iyan na naman, back up na naman ng Panginoon si Gideon mga kapatid. Ako ang nagutos sa iyo, akong bahala, ako ang haharap sa mga kalaban. Paano? Ngunit patuloy pa rin tumutol si Gideon. Paano ako paano ko maililigtas ang Israel? Ang angkan ko ang pinakamahina sa Manase at ako ang pinakamababa sa bahay ng aking ama. Ngunit patuloy ang Diyos sa kanyang pangako sa kanya. Tiyak na ako'y sasayo. Katulad ni Moses, di ba? Si Moses, mga kapatid, hindi ako magaling mangusap. Hindi ako, utal ako. Marami siyang mga alibay. Pero dahil siya po ang gagamitin ng Panginoon bilang tagapagligtas sa Israel. Mga kapatid, nanaig pa rin ang kalooban ng Panginoon. Katulad naman kay Gideon, mga kapatid. Si Gideon naman isang tao na ginamit ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! At alam natin ang kwento kung paano pinag-utos ng Diyos na piliin ang hukbong sasama sa kanya laban sa mga kaaway na animoy kasi dami ng pultong ng mga balang. Unang-una ay may 32,000. Alam niyo po mga kapatid, kung gaano karami po ang mga Midianites, mahigit 100,000. Everybody say praise the Lord! Mahigit 100,000. Ngayon sila mga kapatid, ilan lang ang kanyang sundalo? 32,000. Hello? 32,000. Sa Tagalog, 32,000. 3,200. Tama ba? 32,000. Pero ito mga kapatid, patuloy po natin. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, 32,000 ang mga Israelitas. 32,000 ang mga Israelitas. Pagkatapos, ito ay nabawasan ng 22,000. Kaya naging 10,000 na lamang sila. Nako! Hindi ka kaya matakot mga kapatid. Yung kalaban na higit 100,000. Pagkatapos 32,000 kayo. Pagkatapos mga kapatid, mayroon nakita ang Panginoon na hindi magtatagumpay sila kung ang bilang nila ay 32,000, binawasan ng 22,000, sa mga tuwid ang natira na lamang ay 10,000. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, marami pa yan! Hindi ka kaya mga kapatid panghinaan ng loob? Everybody say praise the Lord! Hallelujah! So 10,000 na lamang ang natira mga kapatid. Matapos niyang sabihin, ang mga may matatakuting puso ay maaari nang umuwi. Aba, akala siguro ni Gideon, marami pa naman ng 10,000. Pero sinubok ulit sila. Ang lahat na mahina ang loob, ang matatakutin, layas. 10,000 sila mga kapatid. Tapos sabi ng Panginoon kay Gideon, yung mga matatakutin, iyan ay isang sagaba lang yan sa ibibigay kong tagumpay. Hadlang yan.
Nangusap ang Panginoon. Ang sabi niya, mga kapatid, pinauwi ang ilang libo, ang 10,000, ang natira, 300. Hello! Amen. Sabi ni Gideon, wow! Ano ba ito? Sa tingin ko, outnumber kami dahil may 100,000 ang kalaban. Pero Panginoon, hindi talaga namin maunawaan ang iyong plano. Hindi namin maunawaan. Hindi namin kaya aarukin ang iyong pag-iisip. Tama. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ang sabi ng Panginoon, 300 na lamang matapos ang pagsusuri sa tubig. Sinabi ng Diyos, sa 300 aking ililigtas sa mga Midianita sa iyong kamay. Everybody say praise the Lord. Tandaan natin, maaaring mayroon lamang tayong kaunting lakas. Grabe ang Orion Church, mula noon hanggang ngayon. Tuloy pa rin. Naglilingkod pa rin. Palagpakan natin siya. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Meron palang nag-aamba, meron naghihintay pala ng tagumpay. Dahil kaunti, mga kapatid, pero nagpapatuloy, doon kikilos ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tandaan natin, maaaring mayroon lamang tayong kaunting lakas. Hindi karamihan ang bilang ng mga tao. Hindi masyadong makapangyarihan ang kakayahan o gipit sa pananalapi. Ngunit mayroon tayong isang makapangyarihan Diyos na kayang gawing posible ang ating sitwasyon. Manampalataya lang tayo na siya ay nasa ating panig. Yan ang sabi ni Apostol Paul, if God be for us, who can be against us? Everybody say praise the Lord. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? Wow! Napakaganda po ang promise ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, ito na. Dahil wala na, hindi na umaasa si Gideon. Sa mga magigiting niyang mga sundalo, sa mga magagaling talagang, kumbaga sa talagang selected soldiers. Pero, nag-iba ng pananaw ni Gideon, mga kapatid. Hindi na siya umaasa sa dami o sa kakayanan ng kanyang nasasakupang sundalo. Pero dahil binuksan ng Diyos ang pag-iisip ni Gideon, palakpakan natin ang Panginoon. Binuksan ng Diyos ang pag-iisip ni Gideon at doon niya, mga kapatid, na-realize ang labang ito hindi sa amin. Ang labang ito ay sa Panginoon. Bakit? Ang labang ito ay hindi po sa kanyang mga kawal, kundi sa Panginoon, mga kapatid. Dahil alam po ba ninyo kung anong armas ang pinagamit ng Diyos para magtagumpay sa laban? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Ang mga sandatang pagdigma, number 1, trumpeta. Woo! Baka sabihin ng kaaway, ano ba yan? Katulad kay David, hinarap siya kay Goliath. Iyan ang harap sa akin. Lahat ng mga magigiting na kawal ng Israel, talagang nanginginig ang tuhod, walang lumapang kay Goliath. Pero si David, mga kapatid, bagamat paslit, hinarap niya si Goliath. At ang sabi ni Goliath, ikaw ang naharap sa akin, ikaw ang lalaban sa akin. Ano ako, aso? Ano ako, aso? Sabi ni David, mga kapatid, ikaw na Pilistiyong hindi tuli piso. Hinikayan pa niya ang kuhan. Hinikayan pa niya ang higante. Pisos daw ang higante. Sabi, ikaw narito makipag-away dahil dala ang iyong sandata. Pero sabi ni David, ako ikay na parito. Sa pangalan ng Panginoon at sa araw na ito, ang ulo mo ibibigay sa akin.
grabe ang kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang pananampalataya, anong nangyari? Nagtagumpay siya. Palapakan natin natin, Panginoon. Hallelujah. At kayo mga kapatid, 300 sundalo lalaban sa mahigit 135,000. Just imagine mga kapatid, outnumber talaga. Pero pagkatapos, ang order ng Panginoon, huwag kayong dadala ng sandata. Ang dadalhin yung sandata, trumpeta. Ano pa? Palayo. Ano pa? Sulo. Ay, my goodness. Grabe, matindi ang gera mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, dalhin niyo ang trompeta, magdala kayo ng sulo, magdala kayo ng palyo. Ito ang sabi mga kapatid, hindi sapat na ang 300 kalalakihan ay napili. Kailangan nilang magkaroon ng tapang o magkaroon ng tamang pananaw at maging handa na gamitin ang mga kakaibang sandata na pinag-utos ng Panginoon sa kanila. Kaya kung obedient lang tayo mga kapatid sa utos ng Panginoon, maging masunurin lang tayo sa Panginoon, mamangha talaga tayo sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen! Amen! Mamangha tayo sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Basta sumunod lamang tayo katulad sa pangyayari ito mga kapatid. Nawala ng alinlangan ang 300 lalaki. Kasama si Gideon. Hindi na sila nag-alinlangan. Ang sabi nila, ikaw Panginoon ang masusunod. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Trompeta, palyo, at suno. Seryoso ba ang Panginoon? Seryoso ba ang Panginoon? Gayong animoy laksa-laksang bilang ng mga tipaklong ang hukbo ng kanilang kaaway na Midianita. May 100,000. Hindi ba sa halip ang mga armas ang magiging tingin ng kaaway ng Israel? Ang mga yaon ay mga laruan. Abi, hamakin sila. Everybody say praise the Lord. Ano ba yan? Laruan? Obra kayo sa amin. Pero ito mga kapatid, ngunit maaaring gamitin ng Diyos ang mga bagay na katawa-tawa upang hiyain ang marurunong. Maaari niyang gamitin ang mga mahihina para hiyain ang malalakas. Maaari niyang gamitin ang mga animoy, mga laruan upang manalo sa digmaan. Hello! Palakpakan natin ang Panginoon! Trompeta. Ang trompeta ay pinatunog ni Gideon at ang kanyang mga piling mandirigma. Ito'y nagsasabi. Ito ang nagsisilbing sandata ng ihipan upang magbigay hudyat sa mga kasama bilang pagsisimula ng pagsalakay at gayon din upang maging palatandaan sa kaaway na may pagbabanta ng panganib na pararating. Grabe ang takot ng mga kaaway dahil ang unang panahon, once na nakarinig ka ng trompeta mga kapatid, lalong-lalo na ang trompeta, ang 300 kawal, meron tag-iisang trompeta. Sa mga tuwid, pag dinipan mo ang 300 trompeta, nako, ano kaya ang tunog noon? Kaya gano'n na lamang mga kapatid, ang takot at pinanghinaan ng loob, ang mga Midianita, kahit napakarami nilang sundalo, palagay nila, outnumber sila, siguro mga 1,000,000 ito. Siguro mga 1,000,000 siguro itong mga Israelitas. Bakit sa tunog pala ng trumpeta, napakarami? Hindi lang siya tututut. 300 yun. Ay grabe ang hudyat. Takas ng marinig ng mga Midianites, mga kapatid, pinanghinaan talaga sila ng loob. Siguro nag-isip sila, siguro ang iba't ibang bansa, hinahir nila yun na sumama sa kanila. Nakaw, napakarami ang ating kalaban. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Matampita lang. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan mga kapatid, ang mga tao ng Diyos ay kailangan humihin ng trompeta bago pa makamit ang tagumpay. Ang ating tinig ang nagsisilbing trompeta upang ipahayag natin ang
pakikipagdigma laban sa kaaway ng ating mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, hindi ba bago tayo makinig ng salita ng Diyos, talagang bino-voice out natin, nag-express po tayo ng praise and worship dahil iyan po ang pinakatrumpeta natin. Hudyat yan ang pakikipagdigma mga kapatid laban sa kaaway dahil hindi po tayo magtatagumpay sa laban kung tayo lang sa ganang ating sarili. Kailangan natin ang backup ng Panginoon, kaya purihin natin siya. Dahil pag pinuri natin ang Panginoon, sasamahan tayo ng Panginoon sa ating pakikipagdigma mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya ma-misunderstood dito ng iba. Bakit ka bungol ang inyo Diyos nga kagahod sa inyo haw? Ha? Hindi ba pwede ma-silence lang? Nga daw hindi gani makabukas ang baso? Silence lang, bungol ng inyo Diyos. Pero hindi nila alam mga kapatid, may instruction ng Panginoon. Dahil ang ating pakipag-away hindi sa pamamagitan ng ating lakas. Mga espiritu ang ating kalaban. Kailangan din natin ang espiritu ng Panginoon para magtagumpay sa laban. Let us worship the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Ialan natin ang ating boses para makamit natin ang tagumpay. Ginamit ang tinig ng pagsigaw bago bumagsak ang pader ng Jericho. May tinig ng pananalangin bago ibinuhos ang Espiritu ng Diyos ng araw ng Pentecostes. Ang tinig nila Pablo at Silas sa pag-awit ay umalingaw-ngaw bago yumanig ang bilangguan at ang kanilang mga tanikala ay nakalas. Grabe ka powerful ang praise and worship kapag ka nagpuri po tayo sa Diyos mga kapatid. Meron pong kapangyarihan yan. Dahil ang sabi ng Biblia, nung nagpuri si Paul at Silas, ang pader ay ang bilangguan, mga kapatid, yan bakal, talagang napuksan yan. Pagkatapos ko, yung kanang tanikala, walang ginamit na susi, nagpuri lang sila sa Panginoon, at yung tanikala nila ay nawala. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala din pong ginamit mga kapatid ang mga Israel. Napakakapal na pader ng Jericho. Kahit dalawang karwahe doon sa ibabaw ng pader, pwede pang makatakbo ang kabayo. Datapot sa pamamagitan ng tinig ng pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Hindi ginabitan ng missile, hindi ginamitan ng tanke de guerra. Ngunit nagpuri sila sa Panginoon at ang pader ng Jericho na napakalapat, yun po ay nakulaps. Natibag dahil sa napakalakas na pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid, kung ano po ang instruction ng ating Panginoon, kung paano tayo magtagumpay, sumunod lamang tayo at tiyak makakamit natin, makamtan natin ang tagumpay. Palakpakan natin one more time ang ating Panginoon. Hallelujah. May kapangyarihan ang boses. Everybody say, may kapangyarihan ang boses. Hallelujah. Yes. May kapangyarihan ang boses, mga kapatid. Upang ipahayag ang tagumpay, kahit bago pa dumating ang tagumpay, may kapangyarihan ang busis ng taong mananampalataya upang antigin ang puso ng Diyos. Kaya tama na ang mga salita ng pagkatakot, pagkabalisa, pag-alinlangan o pagdadalawang isip, ipinahayag natin. May pagtitiwala ang tagumpay na nais ng Diyos na makamtan natin. Let us worship one more time the name of Jesus. Ang 300 mga kapatid na nagbasag ng kanilang palyok ay may pagkakataon na kailangan ng isang tao ay maranasan ang pagkabasag bago magsimula muli. Tayo mga kapatid. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya mga meron palang ikang mensahe ang pagbasag ng palyok. Amen. Pagbasag ng palyok mga kapatid, lumitaw. Nagliwanag ang buong kampamento. Praise God. Tayo mga kapatid, pag hindi tayo basagin dahil sa mga pinagdadaanan natin, sa mga problema at sa ano-ano mang mga pagsubok, mga kapatid, binabasag tayo. Pero good news, everybody, good news.
Dahil kaya kang buuhin muli ng Panginoon na mas matibay, mas maganda na pagkatao, pagka nabasag ka at kinumpuni ka ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Dahil itong ating likas na katawan, mga kapatid, ang sabi ko ng Romans chapter 8, but they that are in the flesh, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be, so that they are in the flesh cannot please God. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Ang lamang ito nakikipag-away sa ating espiritu. At ang mga kaisipan ng laman, mga kapatid, ang hantungan nito, kung ikaw ay makalaman, ang kaisipan mo makamundo, ang hantungan ko'y kamatayan. Ngunit kung ikaw ay nag-iisip ng mga bagay espiritual, buhay at kapayapaan. At ang mga nasa laman, tignan, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Hallelujah. Kaya habang narito po tayo sa bahay ng Panginoon, mga kapatid, isasabi mo na yung mga transaksyon na yan. Isasabi mo na yung mga trabaho na yan. Isasabi mo na yan kung ano-ano, mga kapatid. Yung mga iniisip mo doon sa bahay mo, kung ano-ano mga plano mo. Nagplaplano ka, nandito ka sa bahay ng Panginoon. Alisin mo na yung mga plano. Atupagin mo, mga kapatid. Ang isipin mo, paano mo? Paano mo mabigyan ng kasiyahan mo? Paano malugod ang Panginoon sa buhay mo? Sobra-sobra na yung ginagawa natin from Monday. Kung maghapon araw, kung yung kakakanan ng ating laman, kung papaano, yung lahat ng mga hanap buhay, lahat ng mga transaksyon, lahat, mga kapatid. Hanggang ba naman dito, ilang sandali lamang, ilang panahon lang ang ginugol natin sa bahay ng Panginoon. Pagkatapos yung utak natin, puro pa rin makamundo. Ang iba, mga kapatid, malalim lang iniisip. Siguro na iwanan nilang bukas ang ilang pintuan. Nandito ka pala sa Diyos na, mga kapatid. Huwag mo munang intindihan yan. Ang intindihan mo, paano ka makapag-alay sa Diyos? Paano matuwa ang Diyos sa buhay mo? Ilang oras ang tayo, lipat pa nga kayo. Pagkatapos nag-isip kayo, makamundo pa. Mag-isip na tayo ng spiritual naman. Amen! Amen! Kamatayan ang dulot, mga kapatid, kung puro kaisipan ng laman, kaisipan ng espiritu para buhay at kapayapaan. Let us worship the name of Jesus. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon. Luwalati ka. Matatapos pa tayo, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Nang mabasag ng mga upo ni Gideon ang kanilang palyok, ang ilaw ng sulo ay lumitaw. Everybody say hallelujah. Lumitaw ang liwanag na di kawasan liwanag, mga kapatid. Ganun na lamang na takutan ang mga sundalo ng mga Midianites. Dahil mula sa pool, hindi sila nakakita ng ganung liwanag. Oh, hallelujah. Everybody say hallelujah. Ang liwanag ito ang sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian na nahahayag sa ating buhay. Wala tayong magagawa kung hindi po tayo tunugan ng Espiritu ng Diyos, dahil ang ating laman ay mahina. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Upang mapagtagumpayan natin, mga kapatid, ang ating ikang napakipagmigma, not by might, as what the Bible says, not by might, nor by power, but thy Spirit, saith the Lord. Kaya nga, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses in Judea and Samaria and unto the outermost parts of the earth. Kaya kung mayroon po tayong Espiritu ng Panginoon, you have power. Mayroon kang kapangyarihan.
Hindi mo iindahin kung anong bigat na yung suliranin, kung anong bigat na yung pinapasahan, carry mo. Because ang sabi ng Panginoon, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Kanino tayo mga kapatid? Hallelujah! Makapagpahinga ang ating kaluluwa, makapagpahinga mula araw ng Lunes hanggang sa dati, hanggang pagdating ng Linggo mga kapatid. Ang tanging paraan para makapagpahinga ang ating kaluluwa ko, magbigay ka rin ng panahon para sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Walang ilaw sa mundong ito na lumiliwanag sa kanyang sarili. Anumang uri ng ilaw, ilaw ng lampara, apoy, ilaw na pinapagana ng sulak. Kung ito ay maputol ang kanyang koneksyon sa pinagmulan, sa huli, mawawalan ito ng enerhiya. Magiging mahina ang liwanag at mamamatay sa parehong paraan. Kailangan tayong maging konektado sa Diyos! Narinig nyo? Ang mga ilaw kapag hindi na konektado, maging ang solar kung wala ng liwanag ng araw. Anong mangyayari? Pagka anumang ilaw na wala na ng gas, anong mangyayari? Mamamatay mga kapatid. Ito ang mensahe sa atin. Kailangan lagi po tayong konektado sa Panginoon. Dahil kung hindi, mamamatay ang ating kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except it abide in me. For without me, ye can do nothing. Wala talaga tayong magagawa. Huwag kang magmalaki sa iyong lakas. Huwag kang magmalaki sa iyong kakayahan, sa iyong katalinuhan, sa iyong isip, sa iyong magagawa. Wala yan. Pag namatay ang ilaw ng iyong kaluluwa. Kaya kailangan konektado tayo sa Diyos. Woo! Dito sa stand up. Tumayo po tayong lahat. Mga kapatid, kahit wala ang tao, may magagawa pa rin ang Diyos. Kahit wala ang tao, kahit hindi magpuri ang tao, kahit hindi sumamba ang tao, walang mawawala sa Diyos. Dahil may katiting na bahagi ng kanyang kapangyarihan, wala pong nawala sa Diyos. Pero ang tao, pag wala ang Diyos, wala pong talagang tayong magagawa. Yan ang katotohanan. Kaya maraming naguguluhan, maraming nag-alala, lalong-lalo na ang parating. Hindi natin alam mga kapatid kung anong mangyayari sa ating sanlibutan. Alam naman natin, malapit ng ganti ang Panginoon. At higit sa lahat, hindi ko garantiya na bukas na kalawawag kung sabihin malakas ka pa, bata ka pa, hindi ka pa mamamatay. Dahil bata ka pa, pero alalahanin po natin mga kapatid, wala pong pinipili ang kamatayan. Bata, matanda, walang sinuman na pwedeng makaiwas sa kamatayan. Ngayon, pagdating ng appointed time, pagdating ng iyong kamatayan, tanungin natin ang ating sarili. Handa na ba tayong humarap sa Panginoon? Pag humarap tayo sa Panginoon at hindi mo nagawa ang kalooban ng Panginoon, ipalaala ko lamang sa iyo bago tayo magtatapos. Mga kaibigan, mga kapatid, mayroon lamang dalawang lugar ang ating pupuntahan. Walang hanggang impyerno at walang hanggang buhay na walang hanggang kapiling ng Panginoon. Kaya sa buhay na ito lamang ang tanging pagkakataon na ayusin po natin ang ating buhay. Dahil pag namatay tayo na hindi natin inayos ang ating buhay, hindi ako ang humahatol sa iyo. Ang salita ng Diyos ang humahatol sa iyo na kapag ang tao na nabuhay sa mundong ito at walang koneksyon sa Panginoon, wala siyang ibang patutunguhan kundi ang walang hanggang kapansanan.
Iyan ang totoo. Hindi ako nananako. Kaya, mga kapatid, samantalang may pagkakataon pa tayo, bakit hindi tayo naging sa Panginoon? Bakit hindi natin sundin ang kalooban ng Panginoon? Palakpakan natin siya.